Yung mga ka-DDS ninyo 'di ba, pino-post 'to, "Ito breaking news." Aba sabi ko, "Naku, hala pauuwiin na si dating Pangulong Duterte." 'Di ba pinost niyo 'yan? Oh, dami kong friends na nakikitang pino-post, hindi ko na sa Facebook po hindi ko pinapansin yung mga friends ko na ano nagpo-post ng ganyan, hindi naman po ako mahilig sa pulitika mga kababayan, eh. 'Di ba? Oh, pinost nila 'to mga bossing. Akala yata mapapaniwala ho lahat. Sabi 7 minutes ago. Nung ano 'to, eto kasagsagan ho bago dalhin si dating Pangulong Duterte, bago po ilipad o i-fly like a butterfly si dating Pangulong Duterte. Pinagpo-post ng mga kaibigan ko sa Facebook. Eh, ako ho, hindi ho ako mahilig sa pulitika, eh. Ang pino-post ko lang po sa Facebook mga kababayan, sasabihin ko, "Tulog na ako." Oh, tulog na ako, magluluto po ako, tapos tapos kapagka nagising na ako, gising na po ako. Gano'n lang yung mga post ko sa Facebook 'di ba, Ai Chang? Oh, nakikita niyo 'yan, oh, 'di ba? Becky Carriero, oh, tulog na ako, magluluto na po ako. Oh, hindi maglululo, uy, hindi ko pino-post sa Facebook 'yun. Oh, magluluto na po ako, gising na po ako, 'no? Sila pinost nila 'to. Sabi, breaking news, Korte Suprema kinatigan ang petisyon ni na dating Pangulong Duterte at Bato de la Rosa. Unang-una, fake news na. Bakit? Kaya lang ya kayo mga DDS. Kaya pala biglang naglaho kaninang umaga si Bato de la Rosa. Kaya hindi makita si Bato de la Rosa kanina. Isinama nyo pala yung pangalan niya dyan. Ano? Nagtataka yung mga media. Bakit daw ano, bakit daw hindi naman si Bato de la Rosa, 'di ba Rego? Hindi naman daw si Bato de la Rosa ang seserban nung warrant of arrest, eh nawala. Hindi daw makita. Pansamantalang hindi makita si Bato de la Rosa pagkatapos po yung nakasalampak do sa airport, nakaganon, parang pagod na pagod, hindi alam kung tatakas na ba ako o ano gagawin ko. Oh, sinama niyo pala yung pangalan ni Bato de la Rosa diyan, eh. Talaga namang ano, pansamantalang mawawala, meron pa reporter kumatok, kinakatok yung opisina ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Wala dun. Ano, isama niyo ba naman yung pangalan niya, kakabahan talaga yan. Kayo talaga. O, Korte Suprema kinatigan ang petisyon ni na dating Pangulong Duterte at Bato de la Rosa versus ICC. Eto ho, mga kababayan, inilabas nila, ipino-post nila, 'no? Para isipin ng mamamayang Pilipino, naku pinupulitika nga talaga ang dating Pangulong Duterte. Kasi tignan mo, naglabas na ang Korte Suprema, 'no, ng petisyon na wag nang, ialis si dating Pangulong Duterte. Siyempre magwawala na yung taong bayan niya. Miski kami, miski kami kung ang korte ay pumanig kay dating Pangulong Duterte na wag ialis, eh, magagalit kami, 'di ba? May ano na, may sinabi na ang korte na wag ano, wag dalhin 'yan, bakit niyo pa din dadalhin? Eh, kami naman nasa tama lang, kung ano yung maging hatol do sa tao, eh, masaya na kami doon, susundin namin 'yun. Yung pala, eh, fake news. Bakit 'to, mga kababayan? Ayaw kasi nilang madala ang dating pangulo, 'no? Kaya pinost nila 'yan. Gusto nila magwala yung sambayan ng Pilipino, oh. Eh, ito pala yung totoo, 'no? Office of the Spokesperson, Supreme Court, Statement of the Supreme Court, Spokesperson. Dito po, mga kababayan, nakasaad po, 'no, na wala, hindi na-grant, 'di ba? On March 11, 2025, 4:27, Supreme Court received the petition for, ano 'yan? With prayer for the issuance of temporary restraining order. Yung writ of habeas corpus din yata nandito din. Upon the Chief Justice instruction, the petition was immediately rappelled. Remember, after, however, the Supreme Court directed the respondent to comment on the petition on March 12. Oh, blah, blah, blah. Pero hindi ho kinatigan. Sabi pa nga eh.
pinapakalat niyo na kinatigan kayo, eh, 4 sa 14 lang yung nagsabing 'wag dalhin si dating Pangulong Duterte, paano 'yan? Hanggang fake news na lang ba kayo? Hanggang dun na lang ba talaga ang laban ninyo? Talo, ano? Talo sa mga debate, talo sa mga kung ano-anong laban kapag fake news ang dala-dala ninyo. Tignan niyo kayo, mga viewers, hmm, kayo na mga supporter, pupunta kayo dito sa channel namin, 'no, eh, i i-aano niyo sa'min, ibabalandra niyo sa'min yung alam ninyo na nanggaling dun sa mga vloggers ninyo. Fake news naman, eh, di ang dali namin kayo supalpalin, ang ending iyakan na naman kayo. Oh, 'di ba? Sino may kasalanan? Kayo din, kasi madali kayong mapapaniwala, eh, kaya natatawag namin kayong uto-uto. Oh, 'di ba? Ang dali niyong papaniwalain. Po-post-an kayo ng ganito, 'no, galing dun sa channel ni Kibuloy. Oh, tapos pupunta kayo dito sa amin, sasabihin niyo, "Uy, bakit hinayaan pa din ako ni si dating Pangulong Duterte, eh, naglabas na ng TRO. Eh, fake news naman pala yung ipinain sa inyo nung ano niyo, mga vlogger ninyo." Dapat dapat inaano niyo, yung ini-screen niyo yung mga pinapaniwalaan niyo. Huwag niyong isisi sa iba ang mali niyo, mga DDS. Kasi kayo mismo ang nagpahamak kay Digong. Oo, 'no? Yung mga nakapaligid kay Digong, naku po, diyan sumabit, eh. Yang mga DDS na yan, totoo, yan ang nagpahamak kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Bakit ho? Oh, inudyukan nila ng inudyukan si si dating Pangulong Duterte, "Birahin mo si Marcos, banatan mo si Marcos, sabihin mo, adik si Marcos." Ginanon nila ng ginanon. 'Di ho ba, mga kababayan? Oh, eh, yun lang, eh, yung tao na yun, may kakayahan yun. May kakayahan yun, yung tao na yun, si Marcos, na ating presidente. Sabihin, hindi puwedeng kunin si Duterte ng ICC, tapos ang usapan, 'di ba? Eh, wala, eh. Yung dapat na shield ninyo, panangga ninyo, kayo mismo ang sumira. Hmm, kaya 'wag kayong magagalit, 'di ba? Tapos ang aanuhin niyo, ang ipapalabas niyo sa social media, "Traydor si Marcos." Sabi ko, "Paano naging traydor?" 'No? Kasi daw, mga kababayan, sinabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ibibigay sa ICC. Sabi, "Sinabi mo sa'min hindi mo ibibigay sa ICC." Eh, binanatan niyo ng binanatan, eh. Oh, ang dating pangulo inudyukan niyo ng inudyukan, banata si Marcos, banata si Marcos, 'di ba? Umpisa pa lang ng kampanya bumabanat, tahimik ang pangulo. Hmm, Miski umabot na doon sa unang mautog ninyo. Unang mautog ninyo, bumabanat na ang dating pangulo, adik si Marcos, 'di ba? Yung mga ganyang pagsasalita ninyo o pati kayo, mga DDS, 'di ba? Paghahayag niyo na 'yan ng kalaban niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga pagbibintang ninyo, wala kayong mga ebidensya, paghahayag niyo na 'yan na kalaban niyo, kinakalaban niyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Tapos magtataka kami sa inyo kung hindi kayo boplax, nagtiwala kayo. Nagtiwala kami sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos, tapos tinraydor niyo kami. Saan ka ba naman nakakita kinakalaban niyo tapos may tiwala kayo ano 'yun? Ang gulo ninyo? Hindi hindi maintindihan yung mga kagustuhan niyo talaga? Ako ho, mga bossing, kunyari kapitbahay ko, o nandun, gusto kong awayin, 'di ba? Gusto kong awayin, "Hoy, PI ka, ganito, ganyan, ba, 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 ba." Oh, binanatan ko ng binanatan. Tapos pagtitiwalaan ko, sasabihin ko kapagka yung napahamak na ako,
Nagtiwala ako sa'yo pare, hindi mo ako idedemanda, eh. Magulo ano, nahihilo ba kayo? Ang hirap niyong spellingin, oh. Ang hirap niyong spellingin, eto pa, isa pa. Eto, isa pang hirap sa inyong ano, um, sabi ni Melvin Garupa, "Wag mo akong tawaging utu-uto, DDS ka ba?" Eh, kung DDS ka, utu-uto ka, Melvin Garupa. Kung hindi naman, eh, hindi, 'di ba? Kung DDS ka, utu-uto ka, Melvin Garupa. Pero kung hindi, eh, di hindi, oh, 'di ba? Eto pa, mga kababayan, ang hindi mo maintindihan dun sa DDS, hmm, um, pray for Tatay Digong. Ipagdasal po natin si Tatay Digong. Pray, oh, pray, pray. Na protect the old man. 'Di ba? Magsisimba ako, no, ipagdarasal ko si dating Pangulong Duterte. Tapos makakarinig ka nung mga balita, maririnig mo mismo ang dating pangulo sinasabi, yung nasa taas, oh, yung Diyos, estupido. Oh, 'di ba? Yung Pope, eh, tangina, pauwiin ko 'yan dahil traffic ng 5 oras. Ngayon pagdating niyo, sasabihin sa inyo siguro nung ano, Panginoon, um, "Ineng, yung pinagdadasal mo, minumura ako." Pa paano didinggin yung dasal ninyo? Yung dating Pangulong Duterte sasabihin, "Tignan mo 'tong ang Panginoon, estupido." Ano? Gagawa siya ng napaka-perfect na ano tapos kulang o ganito tas siya ang sisira. Oh, 'di ba? Litong-lito siguro kayo ano, dahil ba walang ₱20 na bigas? Hindi na nagkakaroon ng, sustansiya ang inyong mga utak, hilo na kayo. Hmm, baka manawagan pa kayo sa Pope, ha? Pope Francis, ipagdasal mo naman ang aming presidente, ang dating presidente. Kasi nandoon siya sa ICC. Hinuli siya. Baka baka sabihin ng Pope, "Sandali lang, nung binisita ko kayo diyan sa Pilipinas, nag-traffic lang dahil madaming Katoliko ang gusto akong makita. Minura ako tapos, ngayon hihiling kayo sa'kin na ipagdasal ko 'yan?" Siguro naman yung Pope naman hindi naman pala ganti, 'di ba? Hindi naman parang si Inday Sara Duterte yun na, eh, "Pagka ako nanalo, eh, bahala kayo." Yung kagaya nung sinasabi nung mga DDS, oh. Baka lang ang ipagdasal nung Pope, eh, sana magtuloy-tuloy na makuha yung ano tawag dun, makuha yung hustisya nung mga nabiktima nung EJK. Baka yun yung sabihin, 'di ba? Sabi ni Kuya Domsky Vlog, si Lisa nasa US na-hold, alam mo ba? Uy, pengi naman picture. Ano, uy, Kuya Domsky, putik na yan, nakahubad ka pa diyan. Nakahubad si Kuya Domsky. Kuya Domsky, sasayaw na ba tayo? Puwede ba, padalan mo ako ng picture ni ano, ni Lisa Marcos, First Lady? Dali, yung picture lang, yung na-hold, kung nasaan. Kailangan lang namin para kayo gusto niyong ibalita namin, gusto niyong i-vlog namin, pero wala namang kaming ebidensya. Paano 'yan? 'Di kami nagba-vlog dito ng walang ebidensya, ng walang ano, eh, walang kahit anong litrato. 'Di ba someday, kailangan meron lagi kaming pinapakitang ebidensya. Hindi ubra sa'min dito yung ano, yung nakahubad ka tapos papakita mo yung laki ng tiyan mo, yung ano, yung laki ng katawan mo, parang macho dancer. Hindi kami nagba-vlog ng gano'n, ng walang katibayan. Kailangan merong ebidensya. 'Di ba, pasensya na po, hindi namin kayang gawin yung ginagawa nung mga DDS vlogger ninyo, 'di ba? Eh, siguro sila kaya nilang gawin yun 'no? Sa'kin wala naman nagbabayad para sabihin ko na ano, ipilit ko yung mga hindi naman dapat. Hmm,
Mark Ramos, i-vlog mo 'to. Eh, sir hindi naman totoo 'yan, eh. Eh, bayad kita, ah. Ba't tumatanggi ka? Oh, 'di ba? Hindi, walang gano'n dito. Kailangan may nakaakibat na ebidensya, 'no? May nakaakibat na ebidensya.